Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. At maligayang pagdating, maligayang pagbabalik sa ating lahat upang bilang isang komunidad ng mga deboto, nagdidebosyon sa Poong Nazareno, ay magdiwang muli sa pagpapalang ito na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabihin niyo nga po muna sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Poong Nazareno. Yung iba po, no? Kung ikaw man na mayroong sakit, pagagalingin ka ng Nazareno. Kung ikaw man ay walang pera, okay lang yan. No? Pwede tayong dumating dito na may sakit, o pwedeng aalis tayo dito na wala ng sakit. Pwede tayong dumating dito na medyo hindi maganda ang ugali. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, magpakabait ka naman kasi. Kasi magkaiba yun, ha? Yung po pwede tayong dumating na may sakit, pwede tayong umalis na walang sakit, pero magkaiba yung dumating tayo dito na hindi tayo mabait, pero aalis tayo dito, desisyon mo yon. Kasi yun yung bagay na kailangan natin mapagnilayan. Kasi yung pagkakasakit natin, po pwedeng dahil sa iba, po pwedeng dahil sa virus, po pwedeng dahil sa karumihan ng paligid, pero ang Panginoon, tutulungan tayo. Pero yung pagpapakabuti natin, yun yung hahayaan niya tayong magdesisyon. Kung gusto na ba natin bumait talaga, gusto na ba nating tumino talaga, nasa sayo. Huwag mong iasa sa himala na para bang pag humawak ka, magkakaroon ng magic. Uy, bago na ako. Pipiliin natin maging mabuti, pipiliin natin magpakabuti dahil sa pag-ibig ng Nazareno. Kaya nga, ngayong araw na ito, muli, no, ipinapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Poong Nazareno. Sabihin niyo nga ulit sa sarili ninyo, mahal ako ng Nazareno. Kaya nga, muli, no, tingnan natin ulit, pagmasdan natin yung Nazareno, yung kanyang imahin. Isa sa mga talagang baon-baon ko, no, nung ako po ay malipat ng ibang assignment, ang talagang baon ko sa aking pag-unawa at pagtingin sa imahin ng Nazareno
ay nagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kasi kapag ang tao, naramdaman niya na walang nagmamahal sa kanya, kapag ang isang tao, pakiramdam niya, nangangailangan siya ng pagmamahal, ang Nazareno lang ang magpupuno niyan. Kasi pag hindi pa natin nakikita ayon sa Nazareno, kung saan-saan natin ito hinahanap. Kaya nga tayo nagkakamali minsan. Kaya tayo nagkakaproblema kasi naghahanap lang naman tayo ng taong magmamahal sa atin. Naghahanap lang tayo ng taong tatanggap sa atin. Sa kabila ng nakaraan natin, sa kabila ng mga pagkukulang natin, tanggap tayo ng Diyos. Kaya nga ibinigay ang imahin na yan, ang larawan na yan, na pasan-pasan ni Jesus ang krus dahil sa pag-ibig sa atin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Huwag ka nang masyadong magdrama, no? Huwag ka nang masyadong malungkot-lungkot dyan na, ay, kawawa naman ako, walang tumatanggap sa akin, walang nagmamahal sa akin, kasi mali yan. Huwag mong hanapin sa tao, huwag mong hanapin sa mga material na bagay. Huwag mong hintayin o huwag mong pagkaduldulan na mahalin ka ng tao. Kasi ang unang-una dapat nating hinahanap ay yung pagmamahal ng Nazareno. At kapag naramdaman na natin, tinanggap na natin yon na mahal tayo ng Nazareno, tayo mismo ang makakapagbigay ng pagmamahal. Hindi na ikaw yung hingi ka ng hingi, hanap ka ng hanap, kundi dahil ikaw ay minahal at patuloy na minamahal ng Nazareno, ikaw ngayon ang magkakaroon ng lakas, kapasidad na magmahal at magbigay ng pagmamahal. Sabihin niyo nga po, salamat Nazareno sa pagmamahal. At muli, no, ang larawan ng Nazareno ay hindi larawan ng paghihirap, hindi larawan ng parusa. Yan ay kusa niyang inako dahil at para sa atin. Inako niya yan bilang pagsunod. Sabihin niyo nga po, pagsunod. Ulit, pagsunod. Sabihin niyo sa katabi ninyo, sumunod ka na kasi. Diba? Baka mayroon pa kasi tayong hindi sinusunod. Debosyon tayo ng debosyon, pero ayaw nating sundin kung ano ang ipinagagawa sa atin para matapos na ang problema mo. Sumunod tayo, kaya nga yung tema natin ngayon, mas mabuti ang pagsunod kaysa sa mga handog. Mas mabuti yung matuto tayong sumunod kaysa yung taon-taon gusto natin napipilayan tayo, napuputulan ng daliri, natatanggalan ng kuko, at pagkatapos nun, ano na nangyari? Sinusunod na ba natin? Handa na ba tayong sumunod? Sa mga deboto, ilang taon na kayong deboto? Kailan kayo susunod? Halimbawa, alam po, no? Pareho naman kayong deboto. Bakit ayaw pa ninyong magpakasal? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpakasal ka na. Kasi di ba, deboto ka. Ano ba ang naaayon? Hindi naaayon na magsama kayo na hindi kasal. O kaya, sige, sabihin nyo sa katabi ninyo, hiwalayan mo na yan. Di ba? Hindi mo naman asawa. Alam mo namang mayroon ng iba. Alam mo namang may asawa na yan. Pero sama ka ng sama. Pinagduduldulan mo, pinagigiitan mo sarili mo. Ang sabi ng Nazareno, sumunod ka kasi. Iwan mo na yan. Ayaw ka naman pakasalan.
Anong gagawin natin? Tapos hawak-hawak ka tayo, no? Marami ngayon nandito sa nag-aabang sa prosesyon, diyan sa palangka, nakikipag-git-kita, no? Pero ayaw namang sumunod na sinasabi na nga, itigil mo ang bisyo, itigil mo ang droga. Wala, bago pumunta dito, anong ginawa? Tumoma muna. O kaya tuloy, kahit anong paliwanag natin, yung mga volunteers natin, sandali lang, wala, dahil nga ibang espiritu yung nasa utak, hala, sige, salubungin. Pero salamat po, no, sa inyo mga nandito, sa mga nakikinig, kahit sa mga nasa labas. Alam ko, hindi madali yung paghihintay, pipila ka ng matagal. Pero salamat kasi sumunod ka. At ang taong sumusunod sa Nazareno, pinagpapala lalo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, umasa ka, pagpapalain ka. Pero sumunod tayo, ha? Hindi pwedeng himala-himala lang. Hindi pwedeng gusto natin ang Nazareno, sundin yung gusto natin. Pero yung tayo ba, handa na ba tayong sundin ang Nazareno? Yun ang mas ikakatuwa ng Nazareno, ikakatuwa ng Diyos sa atin. Dahil gustong-gusto talaga ng Diyos na maging masaya tayo. Gustong-gusto talaga ng Diyos na ibigay sa atin yung buhay na magbibigay din sa atin at magdadala sa isang buhay na walang hanggan. Ulitin niyo nga po, susunod ako sa Nazareno. Ulit, susunod ako sa Nazareno. Maligayang kapisahan sa ating lahat.